Kabanata 1736. Papatayin mo ako. Ha ha ha. Kaya mo ba? Ang katotohanan na nagustuhan ko ang dalawang magandang ito ay swerte nila. Sumabog si Kevon sa malakas na tawanan habang ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa kay-abangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit kay Sebastian. Hanggal. Lalong lumamig ang tingin ni Sebastian. May matalim na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Sugurin niyo siya. Tapusin niyo na ang batang ito. Sigaw ni Kevon sa kanyang dalawang alalay. Ang dalawang minion ay sumugod kay Sebastian na parang mga ulol na aso, ngunit pinapadapa sila ni Sebastian na parang mga kanyon sa isang simpleng paguyat ng kanyang manggas. Sinalpakan sila sa lupa, umuungol sa sakit at lubos na naliligaw. Namutla ang mukha ni Kevon sa nakita niya. Pinagpag ang kanyang mga ngipin, hinugot niya ang kanyang espada at sinugod si Sebastian. Gayunpaman, bago pa man niya may hampas ang kanyang espada, basta-basta lang na hinanipas ni Sebastian ang kanyang kamay, na nagresulta sa isang malakas na sampal na nagpadapo kay Kevon sa hangin na parang isang laruan na hulog siya sa lupa, ganap na walang depensa. Si Kevon ay nahirapang bumangon, hindi pa rin handang aminin ang pagkatalo. Ngunit bago pa siya makabawi, muling tumama ang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Damyugo ang kanyang ilong at bibig habang lumabo ang kanyang paningin mula sa epekto nito. Sapat na. May mga patakaran ang Alpha Sect, hindi ka pwedeng pumatay ng tao ng basta-basta. Ang malamig na boses ni Leyley ay tumagos sa katahimikan. Pero siya'y labis na kasuklam-suklam. Kumunat ang noo ni Sebastian habang sumiklab ang kanyang pagnanais na pumatay. Ang mga alagad ni Kevon ay nagmamadaling tumayo, nanginginig sa takot. Ginoong Hames, hindi natin kayang makipag-alyansa sa kanya. Dapat tayong tumakas, isa sa kanila ang stammered. Pinigan ni Kevon ang kanyang mga kamao, ang kanyang mukha ay balot ng kahihiyan. Hindi kita palalampasan. Ang kapatid ko ay si Jared Hames, isang top 100 na eksperto. Hintayin mo lang. Nilunok niya ang dugo habang siya'y lumingon at naglakad palayo ng may pagkatalo. Si Kevon Hames ba iyon? Narinig ko na isa siya sa mga bagong disipulo ng Alpha Sect, at ginagamit niya ang katayuan ng kanyang kapatid para magmamalaki. Oo, siya nga iyon. Nakita ko siya sa Fog Forest dati. Ang taas ng ere niya, sinasabi niyang sigurado siyang makakapasok sa Alpha Sect. May background siya, pero sa kasamaang palad, mahina siya. Hindi mo ba kilala yung taong yun? Narinig ko nga kahit ang malamig na pumatay na si Ayla ay hindi maglakas loob na galitin ang kanyang nakatatandang kapatid. Siguro'y nabulag si Kevon ng pagnanasa, kung hindi ay hindi siya matatalo ng ganon. Pero sa totoo lang, ang dalawang babaeng iyon ay talagang kahanga-hanga. Kung ako kalimutan na, ayaw kong magdala ng gulo. Mas mabuting manahimik na lang. Ang mga tao sa paligid ay nagtuturo at nagbubulungan tungkol kay Kevon, na walang pakialam. Alam ng lahat na siya ay isang bully na umaasa sa kanyang mga koneksyon at may masamang reputasyon dahil sa kanyang malalaswang pag-uugali. Kung hindi siya aktibong ng gulo sa iba, hindi sana siya natutunan ng ganitong mabigat na leksyon. Pero si Jared ay minsang nasa top 100. Kahit na naalis siya, ang lakas niya ay nananatiling kahanga-hanga. Ang batang ito ay nasa panganib. Nakikinig sa mga talakayan sa paligid niya, nanatiling walang pakialam si Sebastian, na hindi nagpakita ng kahit kaunting takot. Hawak ang Harmony Blade, si Sebastian ay kumilos ng may katumpakan at kadalian, nag-ukit ng isang kuwebo sa isang iglap. Pinangalanan niya itong Snowvale Pavilion. Ikaw at si Sheena ay mananatili sa panloob na silid, at ako ang kukuha sa panlabas na silid, kupo, sabi ni Sebastian. Sebastian, hindi ka naman magtatago sa kwarto namin sa gitna ng gabi, di ba? Tanong ni Sheena na may kalikutan habang kumikislap ang mga mata sa kalikutan. Anong kalokohan ang iniisip mo? Syempre hindi. Lumingon si Sebastian kay Leyley at tinanong, kamusta na ang kondisyon mo ngayon? Hindi naman ito seryoso. Kung kailangan ko ng tulong mo, tatawagan kita. Mababa ang boses ni Leyley, at ang kanyang ekspresyon ay kasing lamig at kasing layo ng dati. Sa loob ng 3 araw, magbubukas ang aklatan.
Dapat mag-focus ka sa iyong pagsasanay at pumili ng angkop na teknik kapag dumating na ang tamang panahon, sabi ni Sebastian kay Sheena. Manamham. Sa hinaharap, sisiguraduhin kung makakamit niya ang pinakamaganda, mahinang sinabi ni Leylay. Tumango si Sebastian. Ang sarili niyang mga kakayahan ay limitado pa rin, ngunit si Leylay ay nagmula sa isang prestihiyosong sekta. Isang araw, dadalhin niya si Sheena kasama niya, at wala nang kailangang ipag-alala si Sebastian tungkol sa hinaharap ni Sheena. Bago pa siya makapagpahinga, isang malakas na ugong ang sumaire sa katahimikan. Sino ang may lakas ng loob na mag-angkin sa kuweba na ito? Lumabas ka rito. Ako, si Jared Hames, ay papatayin kita ngayon upang ipaghiganti ang aking kapatid. Kabanata 1737. Isang nakabibinging sigaw ang biglang umabot, na nagpasimulang magkunot ang noo ni Sebastian. Bumulong siya sa sarili, natagpuan nila ako ng ganito kabilis. Titingnan ko ito. Lumiko si Sebastian at lumabas sa yungib. Isang matangkad na binata ang nakatayo sa labas na may taas noong nakataas ang kanyang ulo, hawak ang isang pangil na pamalo. Ang kanyang bilog na mga mata ay parang mga kampa ng tanso, nagliliyab sa galit at kabaliwan. Malalaki ang kanyang mga tainga na parang mga pangpalamig, at ang kanyang malapad na mukha ay kahawig ng gilingang bato. Makapal na mga patong ng kalamnan ang nanginginig sa kanyang mabibigat na paghinga, na nagpapalakas pa ng kanyang matinding anyo. Ang kanyang pangangatawan ay kasing tibay ng isang tore ng bakal, at may hangin ng kaiabangan na lumalabas mula sa kanya. Parang kaya niyang durugan ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Sa kabila ng pagsusuot ng isang bordadong balabal na nilalayong magpamalas ng karangyaan, ang kanyang magaspang na asal ay nagbigay ng impresyon na ang kasuotan ay kulang sa kaayusan at maayos na pagkakaayos sa halip na magmukhang pino, siya'y tila lubos na bastos at magaspang. Sa tabi niya ay nakatayo ang apat na kabataang lalaki na nakasuot ng mga balabal ng Alpha Sect Enforcer. Ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso, at ang kanilang mga mata ay matalas at puno ng galit. Bawat isa ay may dalang armas na may mga tensyonadong poster habang naglalabas ng aura ng agresyon. Malinaw na sila ay may masamang intensyon. Siyempre, isa sa kanila si Kevon, ang mismong lalaking malubhang binugbog ni Sebastian kanina. Mapatla ang mukha ni Kevon, at tuyo pa ring dugo ang makikita sa sulok ng kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at takot, ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang mapaghimagsik na anyo. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng lakas ng loob na lumabas, Emph. Akala ko maghuhukay ka sa isang lunggan ng daga at magtatago. Pang-aasar ni Kevon habang nakatitig kay Sebastian na may masamang balak. Lumingon sa matipunong lalaking nakasuot ng magaspang na balabal, mabilis siyang nagreklamo. Jared, siya. Siya ang gumawa nito sa akin. Si Jared ay nagbigay ng isang mapanlit na sulyap kay Kevon, at ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Walang silbi. Hindi mo nga kayang hawakan ang isang bagong dating. Lumayas ka sa paningin ko. Pagkatapos, humarap siya kay Sebastian at naglabas ng malakas at mayabang na tawa. Bata, alam mo ba ang estado ko sa Alpha Sect? Sa isang hampas lang ng paa ko, siguradong wala nang matitira sa'yo. Pinag-cross ni Sebastian ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, ang kanyang ekspresyon malamig at matigas. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang mga mata at malamig na sumagot, "Oh. Kung gayon, gusto kong makita kang subukan." Haha. Ikaw, mangmang na tanga. Ako ang pinakamataas na gitnang antas ng Holy Lord Master. Sa harap ko, wala ka kundi isang insekto, ipinagmalaki ni Jared ang kanyang dibdib, puno ng kaiabangan. Ngumiti si Sebastian ng may paghamak. Sa katotohanan, sa labas ng Celestial Region, ang Holy Lord Realm ay hindi gaanong tiyak na nahahati. Ang tinatawag na mga maagang at huling yugto ay mga magaspang na pagtataya lamang ng lapit ng isang tao sa Transformative Deity Realm. Siyempre, ang agwat ng kapangyarihan sa loob ng mga yugto na ito ay nanatiling napakalaki. Isang tunay na kahanga-hangang tagapag-ani ay kayang labanan ang 10, kahit 20 na kalaban sa parehong antas ng walang kahirapan. Pero wala sa lahat ng ito ang mahalaga kay Sebastian. Hindi lamang niya itinago ang kanyang tunay na lakas,
kundi kahit na makipaglaban siya sa parehong antas, ang mga tinatawag na eksperto na ito ay wala ng iba kundi mga insekto para sa kanya. Madali lang silang madudurog sa isang kisap ng kanyang daliri. Sa sandaling iyon, biglang napadako ang tingin ni Jared kay Leylay, na nakatayo malapit sa pasukan ng kuweba. Ang kanyang mga mata ay lumaki, puno ng mapaghimagsik na kasakiman. Isang kasuklam-suklam ng ngiti ang umabot sa kanyang mukha. Oh! At heto ang isang napakagandang dilag. Kung magpapalipas siya ng gabi sa akin, baka lang hayaan kong mabuhay ang batang ito. Ang magagandang mata ni Leylay ay nagliyab sa galit. Ang kanyang aura ay naging yelo. Katapusan mo na. Humalaklak ng malakas si Jared. Tama ka, mahal. Walang hiya talaga ako. Pero kapag nasa ilalim na kita, sigurado akong magmamakaawa ka pa na maging mas walang hiya pa ako. Ang mga alalay niya ay sumabog sa nakakasukang tawanan, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng kasamaan. Kevon ay tumawa ng pabulong habang siya ay humakbang pasulong. Jared, dapat natin siyang paghatian. Ipapaalam natin sa kanya kung gaano tayo ka-powerful. Ang mga tao sa paligid ay namangha sa kagandahan at malamig na kariktan ni Leylay habang sabay na nadarama ang pagkadismaya sa walang kahihiyang asal ni Jared. Nang-aapi na naman ng mga bagong dating yung hayop na Jared na yon. Ang yabang niya. Higit pa ito sa kahihiyan. Ang ipahiya ang isang babae ng ganito. Napakasama niya. Kabanata 1738. Ang mga mata ni Sebastian ay naging napakalamig habang sinabi niya sa isang nakakatakot na boses, katapusan mo na. Tumawa ng malakas si Jared. Brat, anong magagawa mo? Kahit pa ang hari ng impyerno ang dumating ngayon, hindi ka pa rin niya maliligtas. Sa mga salitang iyon, inihampas niya ang kanyang kamao, dala ang napakalakas na puwersa habang tinutok niya ito kay Sebastian. Ang figure ni Sebastian ay kumislap, madaling nakaiwas sa atake. Jared ay nakapagsuntok ng wala kundi hangin. Yan lang ba ang kaya mo? Pang-asar na tanong ni Sebastian. Ang mukha ni Jared ay nagdilim sa kahihiyan, at naglunsad siya ng isa pang masiglang atake. Gayunpaman, si Sebastian ay kumilos na parang anino, maayos na iniiwasan ang bawat atake ng madali. Para bang naglalakad-lakad lamang siya sa isang hardin. Paano ito posible? Nakatayo roon ang mga tauhan ni Jared, naguguluhan. Nanlumo ang puso ni Jared. Sa wakas, napagtanto niya na si Sebastian ay hindi pangkaraniwang kalaban. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang paraan para umatras, pinakawalan niya ang buong lakas niya habang kinakagat ang kanyang mga ngipin, gamit ang pinakamalakas niyang teknik sa labanan. Nakita ang determinasyon ni Jared, itinakwil ni Sebastian ang kanyang dating kawalang interes. Panahon na para tapusin ito. Sa isang mahinang sigaw, sumabog ang katawan ni Sebastian sa isang napakalakas na alon ng kapangyarihan. Lumakad siya pasulong at nagbigay ng isang suntok. Wala nang oras si Jared para makapag-react. Ang suntok ay tumama ng diretso sa kanyang dibdib. Ang lakas ng impact ay nagpadapa sa kanya. Damyugo ang kanyang bibig habang bumagsak siya sa lupa, hindi makabangon. Jared. Napahiyaw si Kevon at ang kanyang mga kasamahan sa labis na takot. Nakatayo si Sebastian sa ibabaw nila na may walang pakialam na tingin. At akala mo ba na makakapagmayabang ka sa harap ko gamit ang kaina-hinalang lakas na iyan? Sumilip si Sheena mula sa likod ni Leylay at bumulong, mukhang hindi talaga sila bagay kay Sebastian. Ang malamig na mga mata ni Leylay ay nanatili kay Sebastian sandali. Mayroong isang kisap ng paghanga na kumikislap sa mga ito. May talento rin ang batang iyon. Si Jared, na ngayon ay sugatan at puno ng dugo, ay gumapang patayo habang ang kanyang mukha ay napuno ng galit at ayaw. Sumigaw siya, "Bata, ayaw kong maniwala na kayang maging ganito kakayabang magpakailanman." Sa mga salitang iyon, muling sumugod siya, sinadyang ibunton ang kanyang kamao kay Sebastian. Naglabas si Sebastian ng malamig na pag-ubo at agad na hinugot ang kanyang harmony blade. Sa isang kisap ng liwanag ng espada, tumama ito sa lalamunan ni Jared na parang kidlat. Ang palo ay napakabilis na halos imposibleng makita ang anino ng espada. Para bang bumutol ito sa espasyo at oras, umabot kay Jared sa isang iglap.
Ang nakabibinging aura na nagmumula sa talam ay nagdulot ng pakiramdam na ang hangin sa paligid ay parang nagyelo. Natigilan si Jared sa kanyang kinatatayuan, hindi makagalaw ng kahit isang kalamnan. Gusto niyang sumagot, pero pag sinubukan niya, napagtanto niyang naipasok na ng espada ang balat sa kanyang lalamunan. Isang patak ng dugo ang dumaloy sa talam, nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ni Jared. Ang kanyang boses ay nanginginig habang siya'y nagkakabuhol-buhol, bawal ang pagpatay sa sekta. Kung kukunin mo ang buhay ko, hindi ka rin makakaligtas dito. Napaluhod si Kevon at ang iba pang mga alipin, sumisigaw, pakawalan si Ginoong Jared. Kung papatayin mo siya, parurusahan ka ng mabigat ng sekta. Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar, maaari kitang palayain, pero iwanan mo ang 20,000 immortal na bato para bilhin ang iyong buhay. Laking gulat ang mga mata ni Jared. 20,000 immortal stones. Mangarap ka na lang. Pinindot ni Sebastian ang kanyang espada pasulong, pinataas ang presyon sa leeg ni Jared. Ang matinding kirot ay lalong naging halata, na nagdulot kay Jared na magpawis ng malamig. Mabilis na nagmakaawa si Kevon. Jared, ang matalinong tao ay alam kung kailan dapat magpatalo. Ibibigay mo na lang ang mga bato. Ang iba pang mga alipin ay sumang-ayon, oo. Mas mahalaga ang mabuhay. Sige na. Magbabayad na ako. Pinagpag ni Jared ang kanyang mga ngipin sa inis. Bagamat nag-aapoy sa galit, wala siyang pagpipilian kundi tiisin ito, alam niyang kayang-kaya siyang patayin ni Sebastian. Gayunpaman, wala siyang gaanong immortal na bato sa kanya. Walang ibang pagpipilian, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kasama at ng utang mula sa bawat isa sa kanila, halos hindi niya nakalap ang 20,000 immortal na bato. Kabanata 1739. Di nagtagal, araw na ng pagbubukas ng aklatan. Sinundan ni na Sebastian at ng iba pa ang maingay na karamihan papunta sa pasukan ng aklatan. Parang isang higanteng, sinaunang halimaw, ang aklatan na itinayo ng makakapal na asol na bato ay nakatayo ng marangal. Ang mga kwento ng panahon ay nakikita sa ibabaw nito, na parabang dala nito ang walang katapusang mga alamat ng nakaraan at kasalukuyan. Isang malungkot na hangin ang nanatili sa paligid nito, lumilikha ng isang hindi nakikitang ngunit nakakatakot at nakabibinging atmosfera. Isang matandang lalaki na nakasuot ng punit-punit na damit ang nakasandal sa pinto, mukhang pagod. Patuloy siyang nahihikbi, at bawat hikbi ay parang kulog. Lumakad si Leylay ng may kagandahan, at agad na tumutok ang malabo at matandang mata ng lalaki. Malalim at hindi mabasa, tila kayang makita ng kanyang mga mata ang lahat. Habang si Sebastian at ang iba pa ay nahuhumaling pa rin sa solemniyong atmosfera, isang madilim na figure ang lumampas sa kanila na parang anino. Ikaw ba si Sebastian Wilder? Isang binatilyo na nakasuot ng asol ang kumunot ang noo, tinitigan si Sebastian ng masama sa matinding galit. Si Conroy Tilidoff ay matangkad at gwapo, ngunit may kaunting kasamaan na makikita sa kanyang mukha. Ang mahahabang buhok niya ay sumasabay sa hangin, na nagpapaganda sa kanyang itsura, ngunit ito ay nagtatago ng kanyang nakakatakot na madilim na bahagi. May dala siyang malakas ngunit nakabibinging enerhiya, isang pagpapakita ng kanyang hindi matutuklasang lakas sa huling yugto ng Holy Lord Realm. Bakit mo ako hinahanap? Sa isang stoic na ekspresyon, may mahinahong anyo si Sebastian sa kanyang mga mata. Nagreklamo si Jared sa akin, sinasabi na ikaw ay nakakainis at mataas ang tingin mo sa lahat. Gusto kong malaman kung ano ang nagpapabuti sa iyo kaysa sa iba. Si Conroy ay ngumiti ng may pang-aasar, na para bang isang masamang lobo sa dilim sa kanyang tusong ngiti. Humalaklak si Sebastian walang takot sa kanyang mga mata, na parang si Conroy ay isang biro lamang sa kanya. Kung tatanggihan ko, ano ang magagawa mo tungkol dito? Kung tatanggihan mo, magiging impyerno ang buhay mo sa Alpha Sec pagkatapos nito, banta ni Conroy ng may masamang balak, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga mata ng makamandag na ahas. At saka, lumayo ka kay Leylay. Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa kanya.
Ipinagpalipat ni Conroy ang kanyang tingin sa kanya, hindi makeably ang pagnanasa sa kanyang puso. Isang ignorante at mayabang na katulad mo ay hindi karapat-dapat para sa kanya. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang mapaghambog na ngiti. Iyan ay hindi mo karapatan na sabihin. Ang mukha ni Conroy ay naging kasing dilim ng kalangitan na may nagbabantang bagyo. Huwag mong gawing mahirap ito. Maglaban tayo hanggang kamatayan sa Destiny Stage bukas. May lakas ng loob ka bang tanggapin ito? Walang pag-aalinlangan, sumagot si Sebastian, sige. Ang mga tao sa paligid nila ay nag-ingay nang marinig iyon. Napaka-ignorant ni Sebastian, tinanggap ang isang duelo hanggang kamatayan kay Conroy. Si Conroy ay nasa ika-66 na pwesto sa top 100, at ang kanyang lakas ay hindi matutumbasan. Si Sebastian ay naghuhukay ng kanyang sariling libingan. Walang kinatatakutan ang mangmang. Mukhang hindi makakaligtas si Sebastian sa duelo na ito. Nang marinig ni Conroy ang kanilang mga komento, isang masayang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Na-imagine na niya si Sebastian na nagmamakaawa sa kanyang mga tuhod at tiyak na mananalo siya. Humarap kay Leylay, naglagay siya ng kaakit-akit na ekspresyon at sinabi, "Ms. Pepol, kamusta ka?" Parang wala siyang narinig, tumingin si Leylay sa kanya at hindi man lang siya nilingon mula sa gilid ng kanyang mga mata. Parang wala siyang nakikita. Ang ekspresyon ni Conroy ay naging pangit, parang siya ay pinagsabihan sa harap ng lahat. Ngunit mabilis siyang nakabawi at muling naglagay ng mapagkunwaring ngiti. Gayunpaman, lalong tumindi ang masamang tingin sa kanyang mga mata. Pagkarinig sa kanilang pag-uusap, umiling ang mga tao at nagbuntong hininga, iniisip na si Sebastian ay naghahanap ng kamatayan. Kahit saan man pumunta si Sebastian, siya ay nagiging sentro ng atensyon. Ang talagang pumukaw sa atensyon ng iba ay ang dalawang babae na kasama niya, lalo na si Leylay. Kahit na may belo sa kanyang mukha, ang ganda-ganda pa rin niya. Mayroon siyang magandang tindig at nagdadala ng sarili na parang isang diwata. Ang mga tao ay nahulog sa kanya. Paano hindi magiging inggitero ang sinuman kung mayroon siyang ganitong kagandahan bilang kasama? Ang mga magaganda ay palaging pinapareha sa mga kabalyero na may makinang na baluti. Sa mata ng mga nakatatandang alagad na mataas ang tingin sa kanilang sarili, si Sebastian, ang bagong kasali, ay walang halaga. Swerte lang siya na nakuha ang pabor ng napakagandang babae. Kabanata 1740. Sebastian, malakas yang lalaking yan. Sigurado ka ba? Tanong ni Sheena sa nanginginig na boses, mukhang nag. Huwag kang mag-alala. May mga paraan ako para harapin ito. Mukhang kumpiyansa si Sebastian, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na kasing matatag ng isang bundok na hindi matitinag. Ang mga kabataan ay pabaya at walang alam. Pinagpag ni Tim Kipling ang kanyang balbas at malumanay na bumantong hininga, habang nililad ang kanyang ulo. Gayunpaman, isang halos hindi mapapansin na bakas ng pananabik ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pumasok sina Sebastian at ang mga babae sa tatlong palapag na aklatan. Siya lang ang lubos na nakatuon, naghahanap ng isang matibay na teknik. Si Leylay ay nasa isang relax na estado, hindi naiintriga sa mga mahika dito, habang si Sheena, ay mukhang nababato at hindi interesado sa pagsasaka. Sa kanilang mga mata, mukhang tanga si Sebastian kapag sobrang seryoso siya. Oh! Itinaas ni Sebastian ang kanyang kilay. Sa isang sulok sa ikatlong palapag, nakakita siya ng isang hindi kumpletong scroll. Bagaman natatakpan ito ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba, agad na nahuli ng espesyal na pamagat ang kanyang mata. Ito ay isang supremo at banal na teknik destructive finger. Natapos na ang buhay, ngunit wala ni isa ang makakatapat sa akin. Kapag ang isang daliri ay kayang magpabagsak ng mga ulap, walang takot sa puso. Ganito ang mga salitang nakasulat sa scroll, at naramdaman ni Sebastian ang kanyang puso na kumakabog ng mabilis sa kasiyahan. Interesado ka ba sa teknik na ito? Tanong ni Leylay ng mahinahon, habang sumulyap sa kanya. Oo. May problema ba? Ang teknik na ito ay hindi kumpleto. Bagaman maaari mo itong linangin, hindi ito ganoon kalakas. Sa pagkakaalam ko,
Marami na ang sumubok na linangin ito noon, ngunit hindi nila natuklasan ang pinakamalaking potensyal nito. Paliwanag niya. Walang anuman. Gusto kong subukan ito. Mukhang matatag at hindi matitinag si Sebastian. Kung gusto mo, pero huwag mong pagsisihan mamaya. Wala nang sinabi si Leylay. Pagbalik sa kanyang tirahan, inalis ni Sebastian ang hindi kumpletong scroll ng Destructive Finger nang may pagka-impatient at sinimulang pag-aralan ito ng maingat. Nakasalampas sa simpleng at maliit na silid, pinaikit niya ang kanyang mga mata, muling binabalikan ang mga salitang nakasulat sa scroll. Sinubukan niyang unawain ang mas malalim na kahulugan sa loob at maramdaman ang katapangan at matatag na pag-iisip. Parang siya ay nasa isang magulong labanan na napapaligiran ng malalakas na kaaway, ngunit walang takot sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, ang kanyang matatag at matigas ang ulo na tingin ay nakatitig sa hindi kumpletong scroll, sa mga salita at larawan. Sinuri niya ng mabuti ang bawat salita, hindi iniiwanan ang anumang maliliit na detalye dahil maaaring ito ang mahalagang susi sa tagumpay, at sinubukan niyang hanapin ang susi sa pagsasaka. Habang lumilipas ang panahon, ang buhol sa pagitan ng kanyang mga kilay ay humigpit na parang dalawang lubod na nakatali. Ang teknik ng pagsasaka ay kasing komplikado ng isang labyrinth. Bukod pa rito, hindi kumpleto ang scroll, kaya maraming mahahalagang punto ang hindi malinaw at tila natatakpan ng ulap. Kailangan niyang maunawaan at punan ang mga puwang gamit ang kanyang sariling kaliwanagan. Huminga ng malalim, muling ipinikit ni Sebastian ang kanyang mga mata at inayos muli sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang pinag-aralan na parang pinagsasama-sama ang mga piraso ng puzzle. Sinimulan niyang gabayan at ay direkta ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ayon sa mga unang hakbang na nakasulat sa scroll, idinidirekta ang kanyang espiritual na enerhiya sa mga tiyak na meridiano na parang siya ay nag-uutos sa mga mahiwagang tropa. Gayunpaman, ang kanyang unang pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay nakatagpo ng hadlang habang ito ay kanyang pinapagana, na parang ito ay tumama sa isang matibay na pader. Matinding sakit ang dumapo kay Sebastian, at parang perlas na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Gayunpaman, hindi siya sumuko at nagpatuloy na may ngiting nakataga. Ang kanyang matibay na asal ay ang kanyang pahayag sa mundo na hindi siya susuko. Matapos ang maraming pagsubok at pag-aayos, sa wakas ay nakakita siya ng isang trick, nakakita ng liwanag sa dulo ng lagusan. Unti-unti, ang daloy ng espiritual na enerhiya ay naging mas maayos, parang isang dumadaloy na batis. Gayunpaman, malayo pa siya sa pagmaster ng Destructive Finger. Ang langit ay naging kasing itim ng tinta, pero hindi ito napansin ni Sebastian. Lubos na abala sa pag-unawa sa Destructive Finger, nakalimutan niya ang naglipas ng oras at ang lahat sa naligid niya.